Jed, ano ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court sa hiling ng prosekusyon na paglalabas ng financial records ni VP Duterte? Monica, naglabas na nga ng desisyon itong Senate Impeachment Court kaugnay doon sa naganap na oral arguments itong nakaraang Miyerkules, July 15. So kanina, hinimay ng korte yung kanilang mga desisyon dito sa bawat financial records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scorpio na hiniling ng House Prosecution Panel na isabina para magamit dito sa nasabing paglilitis. Ilan sa desisyon na inilabas ng Senate Impeachment Court ngayong hapon na ibinaba ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ay pinayagan ng korte ang pag-issue ng subpoena duces tecum sa Bureau of Internal Revenue Commissioner para sa mga dokumentong mula 2007 hanggang 2021. Accordingly, in view of the foregoing, the request for the issuance of subpoena directed to Commissioner Carlito Martin R. Mendoza of the BIR is hereby granted. Paliwanag ni Senator George Escudero, layunin ng dokumento o ng mga record na ito ay gamitin lamang upang magtakda ng factual baseline ng yaman at kapasidad na pinansyal ng respondent bago ang kanyang kasalukuyang termino. Nilinaw ng korte na hindi ito gagamitin bilang ebidensya para sa mga bagong independyenteng impeachable offenses. Samantala, tinanggihan ng korte ang hiling para sa records ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil nabigo ang prosecution na patunayan ang direktang koneksyon nito sa respondent o sa kanyang asawa. The request insofar as it seeks the records pertaining to JTC Group of Companies, Inc. and Pikimong Philippines Corporation is hereby denied for failure to satisfy the requirement of prima facie evidence. Bukod sa mga ito, para naman sa subpoena sa mga bangko at iba pang financial records, inaprubahan ang subpoena para sa mga peso-denominated accounts ng respondent ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Scorpio, hiwalay man o joint, pati yung peso-denomination accounts ng Carpio Lawyers Law Firm at ng 19 pang korporasyon. Kaugnay nito, binigyang diin ng korte na dahil ang mag-asawa ay nasa ilalim ng absolute community of property, ang kanilang yaman ay itinuturing na iisa. Ayon pa sa korte, imposibleng matukoy ang tunay na net worth ng respondent kung hindi susuriin ang mga account ng kanyang asawa. Bukod dito, mahigpit na ipinagbawal din ang pagbubukas ng mga foreign currency o dollar accounts alinsunod sa Republic Act 6426 maliban na lamang kung may nakasulat na pahintulot o waiver mula sa depositor. Para naman sa subpoena sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, overruled ang pagtutol ng depensa na nagsasabing confidential ang AMLC reports dahil ayon sa korte, ang kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court ay nakahihigit sa mga internal na protocol ng AMLC. At upang maprotektahan ang mga sensitibong metodolohiya ng AMLC, ang mga dokumento ay isusumite sa paraang in-camera o pribadong pagsusuri ng presiding officer bago ito ipakita sa mga partido. Samantala, ipinaliwanag din ni Presiding Officer Escudero kanina na hindi maaaring gamitin ang Data Privacy Act upang harangin ang subpoena dahil ang batas mismo ay may exception para sa mga legal na proseso ng korte. Bagamat kinikilala ang proteksyon sa mga kliyente ng Carpio Lawyers, hindi ito sapat na dahilan para sa isang blanket immunity o pangkalahatang pagtanggi sa subpoena ng mga financial record ng law firm. Monica, itong mga ipinasabi ng mga financial records sina Vice President Sara Duterte at yung kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scorpio ay may kaugnayan doon sa Article 2 ng mga reklamo laban dito sa Vice Presidente na siyang tinatalakay nga dito sa ongoing na impeachment trial sa Senado at base doon sa pre-trial order, may kabuuang 12 araw ng paglilitis yung inilaan para sa akusasyong ito. Sa katunayan, Monica, ang tinatalakay pa lang ngayon ng Senate Impeachment Court ay yung unang article which is yung Article 4 at may dalawa pang article bago nga talakayin itong Article 2. So
medyo mahaba-haba pa yung mga araw para talakayin itong Article 2 kung saan ilalatag nga o ilalabas nga itong mga ipinasabi ng mga dokumento ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Monica. Maraming salamat, Jed Resina.